Magandang gabi sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel, and sa video ito, update lang tayo mga bay sa katapos na laban ng Gilas Pilipinas kontra sa Australia. So sad to say mga bay talo yung Gilas Pilipinas kontra sa Australia mga bay sa score na 66-93. Ayan mga bay, so tambak malala yung nangyari dito sa Gilas. Actually mga bay, hindi naman talaga totally dominating yung performance ng Australia. First half, tatlo yung limang. Lima yata yung lamang ng Australia. Sobrang dikit ng first half mga bay, nakalamang pa nga yung Gilas. Naaga ulit ng Australia. Pero pagdating ng third quarter talaga, doon talaga bumulusok yung Australia. Naka 30 point sila sa third quarter, no? So doon talaga lumaki yung lamang, and then na-carry over nila sa fourth quarter. Parang nawala na yung hassle pagdating ng fourth quarter. Parang napagod or nanamla yung depensa ng Gilas mga ba, no, pagdating ng fourth quarter. Kaya ayun, sakto din na nagpapapasok yung mga tira ng Australia simula nung lumuwag yung depensa ng Gilas pagdating ng fourth. So ayun nga, doon na tayo tinambakan talaga todo sa fourth quarter. Di na tayo nakabawi pagdating ng fourth quarter. Ayan. So, tingnan natin yung box score mga bayan, no? Yung mga sino ba yung mga nag-step up sa game na to para sa Gilas Pilipinas. Ayan. So, ngayon, si Juan Gomez Dilian yung mga bayan, no? Naglaro siya ng 11 minutes pero 0 point siya sa game na to. Ayan. So, nagkaroon siya ng 4 attempt sa field goal, dalawa sa 2-point territory, dalawa sa 3-point territory. Si Juan Gomez kasi siya sa mga tumutok sa atin kontra dun sa New Zealand, pero this time wala, hindi gumana yung laruan ni Juan Gomez Diliano sa game na to. Chris Newsome nagkaroon ng 4 points, ginamit siya sa game na to compared dun sa New Zealand na hindi siya nagamit. Calvin Oftana as usual, ganun pa rin, naka isang tres, same sa game sa New Zealand, naka 3 points din, pero the rest ang daming turnover. Medyo pag mga ganitong klaseng player kasi na katulad ni Oftana, kailangan talaga ng maraming shot attempts eh. So kung mapapansin nyo, 2 shot attempts lang siya, dalawang 3-point shots lang yan. Scotty Thompson 3 points sa huling quarter na yan, trash ball game na. Junmar 2 points, limited minutes, 3 minutes lang. CJ Perez, isa sa mga best player natin kontra sa New Zealand, baba din siya sa game na to. Starting 5 pa nga siya, 21 minutes pero 3 points lang yung nambag ni CJ Perez. Dwight Ramos din, baba, isa sa mga best player natin kontra sa New Zealand with 30 minutes this game, pero 9 points lang din yung kinontribute ni Dwight Ramos. Kevin Kiambao 3 points. Yan, baba din si Kiambao sa game na to. And then Justin Brownlee, eto, nag-step up naman si Justin Brownlee dito sa game na to. Meron siya 20 points. Actually, taliwas doon sa naging bad performance niya kontra sa New Zealand. Pero kung napanood nyo talaga yung buong game, kung hindi nyo pagbabasihan yung 20 points si Justin Brownlee, ang dami niyang mga pilit and mga sablay na tira din talaga. Although credit kay Justin Brownlee, talaga naging aggressive siya sa game na to. So, ang dami niya ring shot attempts na pinakawalan. Ayan, 19 shot attempts yan mga bay, compare doon sa I think 10 attempts lang yata siya kontra sa New Zealand. So 4 out of 10 siya sa 3-point territory. Ayan. And then ang dami niyang binitawan 3 points pero wala, puro baldog din. And then 4 out of 9 siya sa 2-point territory. So 20 points, best player natin si Justin Brownlee. Kung saan naman nag-step up si Justin Brownlee mga ba, doon naman hindi nag-step up yung local. So parang hindi talaga magkasabay na mag-step up yung import natin at saka yung mga local players natin. Kada may laban yung Gilas, it's either puputok si Brownlee or puputok yung locals pero hindi puputok si Brownlee. Hindi talaga sila nagsasabay na nagko-contribute talaga para sa Gilas. So, nandiyan din si Carl Tamayo, 2 points. EJ Edu, 6 points. QMB, 11 points. Double-double si QMB sa game na to. Ayan. Maganda yun yung performance si QMB sa game na to. So, kaya
Kaya magtataka kayo, naka 20 points si Brownlee kasi kung mapapanood nyo yung buong laro, hindi naman talaga ganun ka mahigpit yung depensa ng Australia dito kay Brownlee. Talagang hindi nila minarakahan katulad ng ginawa ng New Zealand, ano. Hinayaan lang nila na maglaro si Justin Brownlee. May mga times nga na open si Justin Brownlee pero wala talaga. Hindi nagpapapasok yung tira niya. Ayan. So, ayun mga ba, no? Ano na tayo ngayon? 2 wins and 2 loss after ng 2-0 start natin sa Group A. Pero ang good news dito is laglag na yung Guam. So, malaki pa yung chance natin na makapasok tayo sa second round. Ayan. So, parehas na tayo ng standings ngayon sa New Zealand. 2 wins and 2 losses. So, mukhang mahirapan tayo ngayon sa third window kasi home court ng New Zealand at Australia. So, tignan natin yung mangyayari para sa Gilas kung makapasok pa ba siya sa second round ng FIBA World Cup qualifiers. Yun lang mga bay. Maraming salamat sa panonood.